Paano ko nga ba i-motivate yung sarili ko para magsikap at makapunta dito sa ibang bansa? Dahil po yan sa masasamang karanasan ko noon na dala ng masamang hangin ay nagkaroon po tayo ng napakahirap na karanasan na halos maiisip ko noon na parang hindi ko na kaya yung time na nandoon ako sa problemang yun. Pero may mga tao po akong nais pasalamatan dahil kung hindi nila ginawa yun sa akin, yung tanggihan ako na kapag walang-wala ako, lumalapit lang ako sa ibang tao para mangutang, para pambili ng bigas. Basta sobrang hirap po ang aking naranasan. At napakasakit din po na makarinig ka sa ibang tao ng ganon. Hindi ko na po sasabihin. Pero sa ngayon po naiisip ko, kung hindi ako nakaranas ng ganon, siguro nandun pa rin ako sa kinilalagyan ko. Hindi ko gagawing umalis doon. Salamat sa mga taong yon. Talaga naman po ang buhay ay talagang minsang parang gulong. Nandun ka sa pinakaibaba. Hindi ko naman sinasabi ngayon na nasa taas na ako. Pero kahit pa paano po, umuusad yung buhay ko. Kumbaga, humahakbang ako kahit dahan-dahan lang. Yung pangungutang po yun ang pinakamahirap na pinagdaanan ko. Yung lumapit ka, tinanggihan ka, nakarinig ka pa ng masamang salita na tumatak po sa aking isip at tumurok sa aking dibdib yung sakit na naranasan ko noon. Pero nakamove on naman na po ako doon. Kaya patuloy lang po tayong magsikap kung ano man yung mga nararanasan natin sa buhay ngayon, nakahirapan. Tuloy-tuloy lang po tayong magsikap at huwag matakot na sumubok sa pakikipagsapalaran. Dahil wala pong mangyayari kung palagi tayong takot. Yung takot po nasa isip lang natin yan. Kailangan po natin talagang i-push yung sarili natin na pumalaot. Tuloy-tuloy lang po tayong mangarap. Hindi pa naman po huli ang lahat. Kahit nagkakaedad na tayo, hindi pa po huli ang lahat para sa atin. Mulit-muli pong sinasabi ko, may awa ang Diyos. At sabi nga, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.